Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, naniwala tayo na ang pagkain ng mas maraming gulay ang susi sa mas mahabang buhay at pananatiling malusog. Mula sa pangtanghaling ulam hanggang sa panghapunan na ensalada, ang mga berdeng gulay ay palaging tapat na kasama sa plato ng bawat pamilyang Pilipino. Marami pa nga ang nag-iisip na habang mas marami kang kinakaing gulay, mas mabuti. Ngunit may isang katotohanan na iilan lamang ang nagsasabi sa inyo. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na tinutunaw ng inyong katawan ang pagkain sa paraang tulad noong kabataan ninyo. Ang mismong mga gulay na dating nakatulong sa inyo ay maaaring tahimik na nagdudulot sa inyo ng kabag pagkatapos kumain. Nagiging sanhi ng paninigas ng inyong mga tuhod tuwing umaga o nagdudulot ng pagod na hindi ninyo maipaliwanag. Sa ilang araw, maaaring malabo ang inyong pag-iisip at hindi ninyo aakalain na ang sanhi ay maaaring naroon mismo sa pamilyar na ginisang gulay na kasama ng inyong kanin sa hapunan. Ito ay hindi isang bagay na mahahanap ninyo sa mga libro tungkol sa dieta o maririnig sa mga patalastas ng suplemento. Ngunit ito ay isang katotohanan na maraming mga senior na doktor sa Metro Manila, Cebu at Davao ang nagsisimulang kilalanin. Pagkatapos ng edad na 60, bumabagal ang panunaw, nagiging mas karaniwan ang pamamaga, at ang ilang gulay, bagamat malusog para sa iba, ay maaaring hindi na angkop para sa inyong katawan. Sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 gulay na dapat ninyong itigil na kainin kaagad at 3 iba pa na dapat ninyong isama linggo-linggo kung nais ninyong maging mas malakas, mag-isip ng mas malinaw, at panatilihing protektado ang inyong puso at memorya sa pinakanatural na paraan. Lalo na ang huling gulay, isa na kahit ang mga doktor sa malalaking ospital ay madalas na hindi napapansin, ngunit maaaring makatulong sa inyo na maging mas bata mula sa loob. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang paksa natin ngayon, mangyaring huwag mag-atubiling pindutin ang like button para suportahan ang ating channel. Mag-iwan ng komento kung anong gulay ang pinakamadalas ninyong kainin bawat linggo o ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na kaedad ninyo. Minsan, ang isang maliit na payo ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell upang bawat linggo ay patuloy tayong matuto ng bago ng magkasama. Simple ngunit makabuluhan para sa isang mas malusog na paglalakbay pagkatapos ng edad na 60. Ngayon, magsimula na tayo. Mula pa noong kabataan ninyo, malamang na lumaki kayo na nasisiyahan sa lasa ng ginisang patatas at repolyo na may halong mabangong rekado o sa malinamnam na lasa ng tortang talong tuwing tahimik na hapunan ng pamilya. Isang kaunting ulam na gawa sa kamatis, ilang hiwa ng nilagang patatas, at mainit na kanin. Ito ay naging isang karaniwang plato sa maraming henerasyon sa mga tahanang Pilipino. Ang mga gulay na ito ay mukhang inosente, makulay, mayaman sa bitamina, pamilyar, at sa loob ng maraming taon, pinagkatiwalaan natin na mabuti para sa atin. Ngunit ngayon, habang tumutuntong kayo sa inyong ika-60 taon, maaaring dahan-dahang sinasabi sa inyo ng inyong katawan ang isang bagay na kahit karamihan sa mga libro tungkol sa dieta o mga doktor ay hindi madalas pinag-uusapan. Ang ilang pagkain na dating mabuti para sa inyo ay maaaring tahimik na nagiging pabigat. Ang mga kamatis, talong, bell pepper, at puting patatas
ay lahat kabilang sa isang pamilya ng halaman na tinatawag na Solanaceae o ang pamilyang nightshade. Ang mga halamang ito ay naglalaman ng isang natural na chemical na tinatawag na solanin na ginagawa nila upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga peste. Bagamat ito ay kapaki-pakinabang para sa halaman, para sa ating mga tao, lalo na sa mga nakatatanda, na ang immune system ay naging mas sensitibo sa paglipas ng panahon, ang solanin ay maaaring kumilos na parang isang nakatagong kaaway. Maaaring naitanong ninyo sa inyong sarili, bakit naninigas ang katawan ko tuwing umaga? O bakit sumasakit ang mga tuhod ko pagkatapos umakyat ng hagdan o maglakad papunta sa palengke? O bakit parang namamaga o nangangalay ang aking mga kamay? Madaling isisi sa katandaan, ngunit minsan ang tunay na salarin ay maaaring tahimik na nakaupo sa inyong plato. Siyempre, hindi lahat ay apektado sa parehong paraan. Ang ilang tao ay maaaring magpatuloy na kumain ng mga gulay na ito nang walang problema. Ngunit para sa mga may arthritis, fibromyalgia, o kahit na isang sensitibong sistema ng panunaw, ang mga nightshade ay maaaring magpalala ng pamamaga. Dahan-dahan, tahimik, at tuloy-tuloy. Ang hamon ay hindi agad lumalabas ang mga epektong ito pagkatapos kumain. Sa halip, naiipon ang mga ito tulad ng pakiramdam ng pagkapagod tuwing umaga, hindi maipaliwanag na paninigas ng tuhod, o isang malabong pag-iisip na ayaw umalis. Sa paglipas ng panahon, maaaring maramdaman ninyo na parang mas mabilis kayong tumatanda kaysa sa karaniwan, ngunit sa katotohanan, sinusubukan lang ng inyong katawan na makuha ang inyong atensyon. Maraming mga nakatatanda sa buong Metro Manila, Pampanga at Cebu ang nagsimula nang makinig sa kanilang kalooban. Nagpasya silang subukan ang isang napakasimpleng bagay. Alisin ang mga nightshade na gulay sa kanilang dieta sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Walang kamatis sa sinigang, walang patatas sa hapunan, walang bell pepper sa ginisado. Iyon lang. At ano ang nangyari? Sabi nila, gumaan ang pakiramdam ng kanilang mga tuhod. Tumigil sa pamamaga ang kanilang mga daliri at ang paggising sa umaga ay hindi na isang pakikibaka. Ang ilan ay nagulat ng mas mahusay na panunaw, mas matalas na pag-iisip at isang pangkalahatang gaan sa katawan. Dahil kapag ang inyong katawan ay hindi na lumalaban sa isang nakatagong pampairita, sa wakas ay nagkakaroon ito ng pagkakataong maghilom. Nababawasan ang pamamaga, naaayos ang mga tisyu, at tumataas ang inyong enerhiya. Kaya bakit ito ay isang hindi pa gaanong kilalang issue? Dahil walang sinuman ang naghihinala na ang isang bagay tulad ng kamatis ay maaaring magdulot ng pinsala. Bahagi ito ng bawat ulam, mula sa sinigang sa buong Pilipinas hanggang sa menudo sa Pampanga. Ngunit kung ang isang pamilyar na pagkain ay tahimik na umuubos ng inyong lakas, hindi ba ninyo gugustuhing malaman? Hindi ito isang teorya. Ngayon, maraming rheumatologist at functional medicine doctor ang kinikilala ang koneksyon sa pagitan ng mga nightshade at talamak na pamamaga. Ang mga compound tulad ng solanin at tomatin sa kamatis ay maaaring makagambala sa komunikasyon ng nerbiyos at kalamnan, makairita sa bituka, at mag-udyok sa immune system, lalo na sa mga taong mayroon ng sensitibong bituka o pamamaga. Para sa isang taong lampas 6, ito ay nagiging mas kritikal. Ang kakayahan ng inyong katawan na gumaling ay bumabagal. Ang pagbabagong buhay ng tisyo ay humihina. At kahit na ang banayad na pamamaga
ay maaaring magkaroon ng malalaking epekto. Iyon ang dahilan kung bakit minsan ang itinitigil mong kainin ay mas mahalaga kaysa sa sinisimulan mong kainin. Hindi ito isang panawagan na itigil ang pagkain ng kamatis o patatas magpakailanman. Hindi ito isang matinding payo. Isipin ito bilang isang banayad na pagsubok, isang maliit na pahinga upang bigyan ang inyong katawan ng pagkakataong mag-reset. Subukang iwasan ang mga nightshade sa loob ng 14 hanggang 22 na araw. Iwasan ang mga sarsa na batay sa kamatis, pritong patatas, tortang talong, o anumang katulad nito. Sa panahong iyon, makinig kayo. Narinig namin mula kay Mang Ramon ng Pampanga na nagsabing, "Akala ko tumatanda na lang talaga ako, pero pagkatapos kong itigil ang patatas sa loob ng 13 linggo, nawala ang sakit sa likod ko." O si Aling Lita mula sa Cebu na nagsabi sa amin, "Sinubukan ko lang para makita kung ano ang mangyayari at ngayon nakakalakad na ako papuntang palengke nang hindi kailangang umupo sa kalagitnaan." Kapag mas magaan ang inyong mga kasukasuan, mas malaya kayong nakakagalaw. Bumubuti ang inyong paghinga, lumalalim ang tulog, at lumilinaw ang isip, at ang ganitong uri ng paggaling ay hindi nagmumula sa botika. Ito ay nagmumula sa kamalayan, pagkamausisa, at kaunting disiplina. Kaya kung ngayon ay nabubuhay kayo na may talamak na discomfort, kung may nagsabi sa inyo na katandaan lang iyan, marahil ay oras na para bawiin ang kontrol. Minsan, isang maliit na pagbabago lamang sa inyong dieta ang maaaring magbalik sa bersyon ninyo na akala ninyo ay nawala na. Isang bersyon na mas malinaw, mas kalmado, at mas malakas. Aling Shama, kung ginugol ninyo ang inyong buhay sa pag-aalaga sa iba sa inyong tahanan, marahil ngayon na ang panahon para alagaan ang inyong sariling katawan ng may parehong pagmamahal. Hayaan itong magpahinga. Hayaan itong gumaling. At sino ang nakakaalam? Sa loob lamang ng ilang linggo, maaaring magsimulang gumaan muli ang buhay, mula sa inyong mga tuhod hanggang sa inyong paghinga sa umaga. Isang kainan sa isang pagkakataon, ganyan nagsisimula ang tunay na paggaling. Sa loob ng maraming taon, narinig nating lahat na ang spinach o palak ay isang gintong pagkain para sa mabuting kalusugan. Maging ito man ay ang mabangong ginisang spinach at tokwa sa plato ng inyong asawa, o ang masarap na mangkok ng munggo na may spinach na inihahanda ninyo tuwing Biyernes ng gabi, ang spinach ay palaging parang isang tapat na kaibigan sa kusinang Pilipino. Ngunit may isang bagay na iilan lamang ang pinag-uusapan. Kung mali ang paraan ng pagkonsumo ninyo ng spinach, lalo na pagkatapos ng edad na 60, maaaring tumigil ito sa pagiging kaibigan ninyo at tahimik na maging dahilan sa likod ng inyong pagkapagod, kabag, o kahit na mga problema sa bato. Kita ninyo, ang spinach ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na oxalate, na karaniwang kayang pamahalaan ng katawan sa maliit na halaga. Ngunit kapag niluto ninyo ito ng sobra, tulad ng sa isang malapot na ginisang spinach na inihahain kasama ng kanin, o kapag gumagamit ng dilatang spinach na may dagdag na asin, ang mga antas ng oxalate ay nagiging konsentrado. Ang mga oxalate na ito ay kumakapit sa calcium sa digestive tract na bumubuo ng matutulis na maliliit na kristal na maaaring maipon sa mga bato. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ang mga taong kumakain ng malinis at vegetarian na pagkain
ay maaaring magkaroon ng kidney stones. Maraming mga senyor tulad ni Mang Pepe mula sa Iloilo ang nagbahagi na sa kabila ng pagkain ng magagaang na pagkain at pag-inom ng sapat na tubig, sila ay nagdurusa pa rin sa sakit na nauugnay sa bato. Sino ang mag-aakala na ang salarin ay ang malusog na berdeng smoothie na iniinom niya tuwing umaga na gawa sa 2 dakot ng hilaw na spinach, mga hiwa ng saging at tubig ng niyog. Ang tila isang detox drink ay sa katotohanan ay nagpapalala ng tahimik na pamamaga sa loob. Ang mga oksalate ay hindi lamang nagbibigay diin sa mga bato. Maaari rin nitong inisin ang lining ng bituka na nagpaparamdam sa inyo na mabigat pagkatapos kumain, malabo ang isip, at di karaniwang mababa ang enerhiya kahit na kumakain kayo ng malinis at ginagawa ang inyong pang-araw-araw na ehersisyo. Maraming tao ang naghahanap ng mga sagot sa mamahaling suplemento, herbal na tsaa, or mga pulbos na gamot nang hindi napagtatanto na ang ugat ng sanhi ay maaaring naroroon mismo sa kanilang pang-araw-araw na ulam. Ngunit linawin ko, hindi ang spinach ang kontrabida. Ang issue ay hindi ang gulay mismo. Ito ay kung paano ninyo ito inihahanda. Ang sariwang spinach na kinakain ng hilaw sa maliit na halaga at hindi araw-araw ay karaniwang ayos lang. Ngunit ang sobrang lutong spinach o ang biniling dilatang spinach ay maaaring magpataas ng mga antas ng oxalate sa katawan. Ang solusyon ay simple. Subukang steam ang spinach ng ilang minuto lamang. Pinapanatili nito ang matingkad na berdeng kulay, pinapalambot ang mga dahon, at binabawasan ang nilalaman ng oksalate. Maaari ninyo itong tapusin sa isang patak ng mantika o sesame oil. Hindi lamang ito nagpapahusay ng lasa, ngunit tinutulungan din nito ang inyong katawan na sumipsip ng mga bitamina na natutunaw sa taba tulad ng A, at K. Magdagdag ng ilang sinangag na bawang kung nais ninyo. Ito ay nagiging hindi lamang isang ulam, kundi isang maingat na gawa ng pagpapakain at marahil oras na para bigyan ang inyong katawan ng kaunting pahinga. Subukang iwasan ang spinach ng tuluyan sa loob ng 2 linggo. Sa halip, gumamit ng mga dahon ng mustasa o kaunting arugula kung magagamit na niluto ng magaan. Obserbahan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Kapag muli kayong kumain ng spinach, gawin ito ng dahan-dahan at katamtaman. Hindi natin kailangang maging perpekto, ngunit kapag sinimulan nating pakinggan ang mga senyales na ipinapadala ng ating katawan, tumitigil tayo sa pagkain dahil sa ugali at nagsisimulang kumain ng may pag-unawa. Tulad ng kung paano ninyo mas gusto ang mainit na kape kaysa sa malamig na tubig sa umaga upang dahan-dahang gisingin ang inyong sistema, isang maliit na pagbabago, ngunit isang makabuluhan. Kaya, alingmina, kung kayo ay kumakain ng tama, ngunit nakakaramdam pa rin ng hindi maipaliwanag na pagkapagod, marahil oras na upang tingnan muli kung paano ninyo ginagamit ang spinach. Minsan, ang mismong bagay na pinagkakatiwalaan natin ng lubos ay maaaring ang tahimik na umuubos sa atin. Ang magandang balita ay sa kaunting pagsasaayos lamang, maaari ninyong matuklasan muli ang nawawalang pakiramdam ng lakas at kalinawan. Dahil ang kalusugan, tulad ng isang maliit na hardin sa likod bahay, ay nangangailangan ng maalalahaning pangangalaga, hindi ng mga lumang gawain. At ngayon, maaari kayong magsimula ng bago sa pamamagitan lamang ng pag-let go sa isang berdeng gulay na maaaring hindi na tinatanggap ng inyong katawan. Tuwing umaga, kapag inihahanda ninyo ang inyong sariwang ensalada na may malabay na kale mula sa lokal na palengke,
Tunay ninyong pinaniniwalaan na ginagawa ninyo ang pinakamabuting bagay para sa inyong kalusugan. Ilang tinadtad na bulaklak ng broccoli, ilang maninipis na hiwa ng dahon ng repolyo, isang piga ng kalamansi, at isang kurot ng asin. Simple, magaan sa tiyan, at mukhang larawan ng kalusugan. Ngunit may isang bagay na napakakaunting tao, marahil kahit na karamihan sa mga doktor sa Manila o Davao, ay maaaring hindi nasabi sa inyo. Ang mga hilaw na gulay na cruciferous ay maaaring tahimik na magpahirap sa inyong thyroid, lalo na para sa mga kababaihan na lampas sa edad na 16 tulad ninyo. Ang issue ay nasa isang compound na tinatawag na goitrogens, na natural na matatagpuan sa mga gulay tulad ng broccoli, cauliflower, repolyo, at kale kapag kinakain ng hilaw. Para sa mga mas bata na may malakas na thyroid, ang mga compound na ito ay maaaring hindi magdulot ng malaking problema. Ngunit kung ang inyong thyroid ay hindi na gaanong aktibo o kung naranasan ninyo ang hypothyroidism sa nakaraan o may kasaysayan sa pamilya ng mga kondisyon tulad ng Hashimoto's, ang pagkain ng mga gulay na ito ng hilaw araw-araw ay maaaring unti-unting magpabagsak sa inyong sistema. Maaaring napapansin na ninyo ang mga bagay na inakala ninyong dala lang ng edad. Malamig na mga kamay at paa, hindi maipaliwanag na pagbigat ng timbang kahit kaunti lang ang kinakain, o isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkaubos na parang ang inyong panloob na enerhiya ay tahimik na nawawala. Ngunit sa katotohanan, maaaring ito ay mga senyales na bumabagal ang inyong thyroid dahil sa kakulangan ng iodine na posibleng pinalala ng mismong ensaladang iyon. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang alisin ang mga gulay na ito. Ang pagluluto tulad ng pag-steam o paggisa ay sumisira sa mga goitrogen at ginagawang mas ligtas at mas madaling tunawin ang mga ito. At kung pagsasamahin ninyo ang mga lutong gulay na may mga sangkap na mayaman sa iodine tulad ng isang kurot ng pinatuyong damong dagat sa inyong sabaw o paggamit ng malusog na taba tulad ng sesame oil, ang inyong thyroid ay magsisimulang makaramdam ng suporta na parang ito ay muling napunuan. Sa loob ng ilang linggo, maaari ninyong mapansin ang mas malinaw na pag-iisip, mas maayos na panunaw, at mas malalim, mas mahimbing na tulog. Aling Susan, ang mabuting kalusugan ay hindi tungkol sa pagkain ng sobrang linis. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan sa yugtong ito ng buhay. Ang gumagana para sa iba, tulad ng isang hilaw na kale salad, ay maaaring kanilang mahiwagang pagkain. Ngunit para sa inyo na dumadaan sa natural na mga pagbabago sa hormonal ng pagtanda, kung paano ninyo inihahanda ang inyong pagkain ay maaaring mas mahalaga kaysa sa kung ano ito. At kung ang inyong katawan ay sinusubukang kausapin kayo, mangyaring huwag itong balewalain. Dahil minsan, ang isang maliit na pagbabago sa kung paano kayo nagluluto ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Isa na nagbubukas ng pinto sa isang mas kalmado, mas malusog, at mas mapayapang kabanata sa inyong paglalakbay sa kalusugan. Ang tsukandar o beetroot, na tinatawag ding remolacha sa atin, ay maaaring hindi kailanman lumitaw bilang isang superstar sa mga patalastas ng health supplement. Hindi ninyo ito makikita na nakabalot sa makintab na mga kahon o nagtitrend sa mga menu sa mga modernong cafe kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Ngunit alam ba ninyo, maging sa tradisyonal na gamot o modernong pananaliksik medikal, ang beetroot ay itinuturing na isa sa mga
pinakamahalagang pagkain para sa inyong puso at utak, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Sa loob ng hamak na ugat na ito ay may isang natural na compound na tinatawag na nitrate. Ibang-iba sa mga artipisyal na nitrate na matatagpuan sa mga naprosesong pagkain. Kapag kinonsumo, ang nitrate na ito ay nagiging nitric oxide sa katawan. Isang maliit na molekula na gumaganap ng isang napakalaking papel. Dahan-dahan nitong pinaparelax ang inyong mga daluyan ng dugo, pinapabuti ang sirkulasyon, at tumutulong na maghatid ng oxygen sa buong katawan mula sa inyong puso hanggang sa inyong utak. Isipin sandali na binubuksan ang mga bintana sa inyong tahanan sa isang malamig na umaga. Isang malamig at sariwang hangin ang dumadaloy, malayang gumagalaw ang hangin, at lahat sa loob ay nararamdamang mas maliwanag. Iyan mismo ang ginagawa ng beetroot sa loob ng inyong katawan. Mas mahusay na dumadaloy ang dugo. Nagiging matatag ang presyo ng dugo at lumilinaw ang inyong isip. Sa katunayan, maraming mga nakatatanda sa Davao ang nagbahagi na pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pag-inom ng sariwang beetroot juice, hindi na gaanong pagod ang kanilang mga binti, mas mahimbing ang kanilang tulog, at hindi na gaanong malabo ang kanilang memorya. Higit pa rito, hindi lamang sirkulasyon ang tinutulungan ng beetroot. Ang mga compound nito ay nagpapalusog din sa mitochondria, ang maliliit na pabrika ng enerhiya sa loob ng bawat selula ng inyong katawan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ilang hiwa ng steamed na beetroot bawat linggo ay makakatulong sa inyo na maging mas flexible, hindi gaanong pagod, at mas mabilis na makabawi pagkatapos maglakad papunta sa palengke o kahit na isang hindi mapakaling pagtulog sa hapon. Siyempre, hindi lahat ng beetroot ay pare-pareho. Ang mga dilatang uri na madalas ibinebenta sa mga supermarket na babad sa suka o asukal ay nawawalan ng karamihan sa kanilang mga sustansya. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay palaging sariwang beetroot mula sa lokal na palengke. Hanapin ang mga may magaspang na balat, isang malalim na kulay pula-lila, at bahagyang puting mga bilog kapag hiniwa. Maaari ninyo itong steam ng bahagya, hiwain at ihalo sa katas ng kalamansi at asin o igisa ng dahan-dahan na may dahon ng sili at bawang. Masarap at madaling tunawin. Maging ang mga dahon ng beet ay maaaring gamitin. Lutuin ito ng dahan-dahan tulad ng paggisa ng gulay at tapusin ng kaunting mantika. Kaya kung kamakailan ay napansin ninyong mas madalas kayong nakakalimot ng mga bagay o kinakapos ng hininga kapag umaakyat ng hagdan o nakakaranas lamang ng isang uri ng pagkapagod na tila walang dahilan, huwag agad isisi sa inyong edad. Marahil ang inyong katawan ay simpleng kulang sa isang bagay na napakapangunahin, oxygen at mas mahusay na sirkulasyon. At ang nawawalang piraso na iyon ay maaaring nagtatago lamang sa loob ng isang malalim na pula, simpleng maliit na beetroot, mas makapangyarihan kaysa sa hitsura nito. Noong unang panahon, tuwing ang aking tiya ay nagbuburo ng isang garapon ng atsara sa likod bahay, lahat sa pamilya ay nasasabik. Ang halimuyak ng luya, sili, at bawang na may halong asin at pampalasa. Para bang ang garapon mismo ay naglalaman ng mga alaala ng mga henerasyon. Ngunit ngayon sa ating mga modernong supermarket, karamihan ay nakikita natin ang makintab na mga lalagyan ng plastik na puno ng mga naprosesong pagkain, habang ang ideya ng isang bagay na buhay, isang bagay na natural na hinog, ay tahimik na naglaho. Iyon marahil ang dahilan kung bakit maraming mga nakatatanda tulad ninyo
ang nagsisimulang makaramdam na parang bumabagal ang kanilang katawan. Hindi na masarap ang pagkain, nagiging irregular ang pagdumi, madalas na mabigat ang tiyan, at ang pagkapagod ay dumarating ng walang dahilan. Ang ilan ay sinisisi ang katandaan, ang iba ang panahon, o ang isang mas starchy na hapunan noong nakaraang gabi. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan ay ang pakiramdam ng kabagalan na ito ay maaaring magmula sa isang bagay na napaka-subtle, ang gut microbiome. Habang tumatanda tayo, ang mga hindi nakikitang kaibigan sa ating bituka, ang mabubuting bakterya ay nagsisimulang humina. Nagiging hindi gaanong mahusay ang panunaw. Bumaba ang resistensya at maging ang isip ay maaaring makaramdam ng kalabuan. Maaaring nagkaroon kayo ng mga araw kung saan hindi malinaw ang inyong mga iniisip, mahirap mag-concentrate, at kahit isang simpleng tasa ng panggabing kape ay hindi nagdulot ng kagalakan. Kaya, ano ang solusyon? Marahil ay hindi ito nasa isang tableta o isang baso ng gatas na mayaman sa bitamina. Marahil ay nasa isang bagay na mas luma, isang bagay na buhay. Natural na fermented na sauerkraut. Hindi tulad ng mga biniling atsara na babad sa suka at nakaupo sa mga tuyong estante, ang sauerkraut na tunay na sumusuporta sa kalusugan ay isa na natural na fermented, hindi pinakuluan o pasteurized, at puno pa rin ng buhay na probiotics. Sa mga organic store, makikita ninyo itong pinalamig na may mga label na nagsasabing raw, unpasteurized, o live probiotics. Kapag binuksan ninyo ang garapon at narinig ang banayad na pagsitsit na iyon ang tunog ng buhay, ng fermentation na nagpapatuloy pa rin. 1 o 2 kutsara lamang sa isang araw ay sapat na. Maaari ninyo itong isabay sa inyong kanin at ulam sa tanghalian, iwiwisik sa sinangag sa umaga, o ipare sa isang nilagang itlog. Sa loob ng ilang linggo, maaari kayong makapansin ng mga pagbabago. Isang mas magaan na tiyan, regular na panunaw, mas matalas na kalinawan ng isip, at maging isang pag-angat sa inyong kalooban. Ang inyong bituka ay parang isang hardin. Kung ang lupa ay hindi pinapalusog ng buhay, walang tumutubo ng maayos. At ang sauerkraut, itong simple at hamak na pagkain, ay maaaring ang pinakanatural na pataba upang tulungang mamulaklak muli ang hardin na iyon. Isang maliit na kutsara lamang sa isang araw. Simple, abot kaya, ngunit napakalakas. Sa mundo ngayon ng mga magagarbong gulay na itinataguyod sa buong social media, ang karot o gaja ay nananatiling isang hamak na manlalaro. Hindi ito ipinagdiriwang sa makintab na mga magasin at hindi rin ito tampok sa mga menu ng mga mamahaling restaurant. Ngunit kung alam lamang ninyo ang alam ng ating mga nakatatanda sa mga probinsya sa loob ng maraming henerasyon na ang regular na pagkain ng lutong karot ay nagpapanatiling maliwanag ng inyong mga mata, nagpapakinang ng inyong balat, at nagpapanatiling magaan ng inyong panunaw. Makikita ninyo kung bakit sila patuloy na umuunlad hanggang sa kanilang ika-70 taon. Kapag ang mga karot ay dahan-dahang niluto, ini-steam, ini-roast, o bahagyang ginisa na may kaunting mantika, naglalabas sila ng isang makapangyarihang compound na beta-carotene na ginagawang vitamin A ng inyong katawan. Naaalala ba ninyo kung paano iginiit ng inyong ina na kumain kayo ng karot para sa inyong mga mata? Well, hindi siya nagkamali. Ngunit may higit pa. Pinoprotektahan din ng vitamin A ang inyong balat sa panahon ng taglamig sa mga lugar tulad ng Baguio. Pinapagaling ang lining ng inyong bituka
sinusuportahan ang inyong atay at higit sa lahat, tumutulong na panatilihing alerto ang inyong immune system. Ang kahangahangang bagay ay tinutulungan din ng mga karot ang inyong atay na gumana ng mas banayad nang hindi nangangailangan ng anumang magarbong detox na tsaa o mamahaling kapsula. Ang soluble fiber sa lutong karot ay tumutulong sa pag-alis ng mga dumi sa katawan. At kung nais ninyong gawing isang tunay na nakapagpapagaling na pagkain ang inyong pang-araw-araw na ulam na karot, narito ang isang tip. Lutuin ito na may kasamang luyang dilaw at mantika. Isang matandang ginang sa aming komunidad ang nagbahagi na mula nang magsimula siyang kumain ng lutong karot ng regular, nawala ang kanyang pananabik sa matatamis. Bakit? Dahil ang natural na tamis sa lutong karot ay nagbibigay kasiyahan sa panlasa. Hindi kailangang kumplikahin ang lutong karot. Isang mangkok ng carrot soup na may kaunting luya, bawang, at sabaw ng buto-buto ay gumagawa ng isang banayad at nagpapainit na hapunan sa panahon ng taglamig. O mas simple pa, steam ang mga karot. Patakan ng mantika at isang kurot ng asin. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan para dito. Mang Tony, may mga bagay sa buhay na maaaring mukhang tahimik, ngunit kahanga-hangang pare-pareho. Ang lutong karot ay isa sa mga ito. Hindi magarbo, hindi ina-advertise, ngunit tahimik na pinoprotektahan ang inyong mga mata, pinapakalma ang inyong tiyan, at pinapanatili ang inyong sigla. Kung makikinig lamang kayo sa kung ano talaga ang hinihiling ng inyong katawan. Sa yugtong ito ng buhay, maraming tao ang naniniwala na ang mahabang buhay ay nangangahulugan ng pagkain ng mas maraming gulay, pag-inom ng mas maraming suplemento, at pagsubok sa bawat tip sa kalusugan na lumalabas online. Ngunit ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa pakikinig sa inyong katawan sa paraang nakikinig ang isang tao sa mga panalangin sa umaga sa isang simbahan. Mabagal, kalmado, ngunit malalim ang kahulugan. Pagkatapos ng edad na 60, hindi lahat ng gulay ay nananatiling himalang pagkain na dati nating pinaniniwalaan. Ang ilan, tulad ng talong, kamatis, o kahit na spinach, kapag kinain sa maling paraan, ay maaaring mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na mabigat, may pananakit ng kasukasuan, o isang mabagal na pag-iisip. Ngunit ang ilang gulay, kapag inihanda ng tama, ay maaaring magpagaan ng inyong katawan, magpatalas ng inyong mga iniisip, at magparamdam sa inyo na parang kalalabas ninyo lamang mula sa isang payapang pagninilay. Ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may kalinawan, kakayahang gumalaw, at kapayapaan. At minsan, lahat ito ay nagsisimula sa kung ano ang nasa inyong plato bawat araw. Pag-aalis ng mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga, at pagdaragdag ng mga tahimik na nagpapagaling. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling superfoods. Kailangan ninyo lamang malaman kung aling mga pagkain ang nagpapalusog sa inyo at kung alin ang tahimik na umuubos ng inyong enerhiya. Kung ngayon ay mayroon kayong nararamdaman na hindi tama sa inyong kalooban, huwag itong agad isisi sa edad. Maaaring ito ay isang banayad na mensahe lamang mula sa loob na nagsasabi sa inyo na oras na para gumawa ng isang maliit na pagbabago. Dahan-dahan, marahan, tulad ng kung paano tahimik na dumarating ang isang bagong panahon sa isang bukirin. Ito ang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo.
Ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi isang karera, kundi isang mapayapang paglalakbay ng pakikinig at pag-unawa sa ating katawan. Kung nakita ninyong makabuluhan ang mensaheng ito, gustong-gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. Anong gulay ang pinakamadalas ninyong kainin sa mga araw na ito? Nakakatulong ba ito sa inyong kalusugan? Huwag kalimutang pindutin ang like at ibahagi ang mensaheng ito sa isang kaibigan na kaedad ninyo. Marahil ay naghihintay din sila ng isang maliit na payo na tulad nito. At kung nais ninyo ng mas marami pang ganitong simple at praktikal na mga tip sa kalusugan para sa buhay, pagkatapos ng siksint, pindutin ang subscribe button at i-on ang bell icon para hindi ninyo mapalampas ang mga maliit at mahahalagang bagay na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong malusog na pamumuhay. Nais ko sa inyo ang isang magaan at mapayapang pananghalian ngayon na puno ng balance at pag-aalaga.